Yon, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Congratulations po kay Manny Pacquiao. Sapagkat despite being 46 years old, grabe mga kababayan, 46, lumalaban pa ng boxing. At ang kalaban niya, 30 years old. Batang-batang WBC champion na si Mario Barrios. Yung kanilang laban, mga kababayan, ay natapos po sa pamamagitan ng isang majority draw. So sayang. Sayang po kasi history na naman po sana kay Manny Pacquiao yung maging kampiyon sa edad na 46 years old. Pero hindi po nangyari at hindi niya po nakuha yung belt kay Barrios sapagkat majority draw. Yung majority draw, meron pong isang judge na bumoto para kay Barrios at yung dalawa pong judge ay bumoto ng draw. So kaya po majority draw. At kapag majority draw, mananatili po ang kampyonato doon po sa defending champion. Yan nga po si Mario Barrios. Pero mga kababayan, palakpakan natin si Manny Pacquiao. Grabe yung laban mga kababayan na talaga nakipagbakbakan. Itong si Manny. At alam nyo mga kababayan marami nagsasabi na ang dapat daw nanalo ay si Manny Pacquiao. Ito nga po mga kababayan sa ating screen. Kung kayo po mga kababayan, di ba nanood po kayo? Alam ko nanood kayo. Kahit dun sa mga hindi po talaga PPV o pay-per-view. Dun sa Facebook lang. Kung kayo po ang mag-i-score, how will you score the fight? Sa tingin niyo sino po talagang nanalo? At mamaya pakikinggan natin ito pong si Buboy Fernandez, itong kanyang coach at trainer na matagal lang kasama ni Manny Pacquiao hindi po kumbinsido dun sa resulta at ayon kay Coach Buboy Fernandez dapat daw ang nanalo talaga ay si Manny Pacquiao. So pagkatapos po ng labang ito ay magkakaroon po ng rematch kasi hindi pa raw siya, pwede pa raw siyang lumaban. Grabe mga kababayan, 46 years old. Talagang kung makipagbakbakan pa ay talagang parang batang-bata pa. So, hintayin natin mga kababayan. Mag-rematch ba kay Mario Barrios o kaya mag-retire ng tuluyan si Manny Pacquiao? Actually, nag-retire na bumalik lang mga kababayan Siguro kailangan niyang bawiin yung natalo sa kanya sa eleksyon. Dami nagasto si Manny Pacquiao siguro. Kasi sa laban mga kababayan, matalo manalo, grabe. Malaki po ang purse o yung prize kay Manny Pacquiao. Yan po yung nagagawa ng isang Manny Pacquiao. 'Di ba? Sa boxing kasi mga kababayan, kailangan nasa ranking ka. Bago mo labanan yung champion, kinakailangan number 1 challenger ka, number 2, o kapag di yung 1, pwede yung lumaban sa champion. Ganun po sa boxing. Pero, pag si Manny Pacquiao ang diretso na po, mga kababayan Diba? Pero 4 years siya nagpahinga, walang laban. Di, pag police, kakalawangin ka na. Pero grabe pa rin yung pinakita niya. So, 4 years, bumalik sa ring, tapos kinalaban agad champion. So, iba talaga ang pag sinabing Manny Pacquiao. Alam niyo mga kababayan, ako po, nung kahit nung bata pa, talagang sinusundan ka na po si Manny Pacquiao. Idol ko po ito sa pagdating sa boxing. Wag lang sa politika. Sa boxing po, talagang alam nyo ba na dami kong CD, DVDs, kompleto po ko niyan, simula laban niya, umpisa hanggang itong latest. Grabe mga kababayan, talagang kompleto po yung mga DVD ko, naghahanap ako dyan kahit pirated. Pero bumibili ko ng mga original. Talagang nakatabi po yun. Dahil idol ko po talaga si Manny Pacquiao pagdating po sa boxing. Kaya lang, yun nga lang, sa politika, medyo syempre iba. Hindi naman kasi porke magaling ka na boksingero, magaling ka na artista, sikat ka na artista, pogi ka na artista, iboboto ka na pag tumakbo ka sa sa politika. Tingnan nyo nangyari sa atin ngayon, kay Robin Padilla. Binoto-boto nyo, bakit? Kasi idol ninyo. Magaling na artista, pogi. Tingnan niyo ano nangyari? Di, ngayon nagtitiis tayo ng ilang taon pa bago mawala etong si Robin Padilla.
At ang dami pa natin mga artista mga ibinoto. Buti na lang itong 2025 elections, marami pong mga Pilipinong natauhan at ang dami pong mga artista ang hindi po inilagay sa pwesto o yung mga sikat na mga personalidad. Dapat po ganoon. Hindi porke sikat at mayaman at tabing nga kayo ng pera, iboboto nyo na. Huwag po ganun mga kababayan, kaya nga po nagkakaleche-leche itong ating bansa dahil po sa ganyang mga klaseng mentalidad. Okay, so yan mga kababayan, congratulations kay Manny Pacquiao. Grabe naman yan. Kahit natalo, sa tingin ko panalo pa rin. Kasi grabe talaga yung stamina, biro mo, 46 years old. Kayang-kaya makipag... Alam nyo, yung round, 3 minutes lang. Pero, mabigat po yun, mga kababayan. Ang hirap nun. I-maintain mo yung stamina mo. Hindi ka pwedeng mapagod kasi pag napagod ka sa boxing, yari ka. Ang mga boksingero, alam nila kung pagod na yung kalaban. Kaya nga hindi nakaporma masyado si Barrios kasi hindi siya pwedeng makipagsabayan kay Manny na isipin niya, matanda na to, hihina to. Hindi Ang lakas pa rin Munti ka pa nga siya matalo Talaga nga yung corner lang ni Barrios, talagang sinasabi, makipagbakbakan ka na. 3 rounds na lang, lalo-lalo na yung last 3 rounds na napunta kay Barrios. Makipagbakbakan ka na, hindi pwedeng ganyan. Sabi nga nung trainer ni Barrios, itong si Manny Pacquiao, kapag ang mindset mo ay puro respeto kay Manny Pacquiao, yari ka dyan. Kasi, assassin pagdating dyan sa ring. So, hindi ka pa pwedeng respeto, hindi. Kailangan, wala ka respeto pagdating sa ring kay Manny Pacquiao kasi pag respeto, wala. Ikaw ang matatalo sa laban. So, yan mga kababayan. Yan po yung naging resulta, majority draw. Kaya nga ito, mga kababayan, si Buboy Fernandez ay na-interview at talagang masamang-masama ang loob ng coach ni Manny Pacquiao. At isa pa, mas lalo siya nagalit dun sa basher. May basher po kasi, siguro malamang DDS to. Malamang DDList to. DDList mga kababayan, kasi yung DDList iba maliit lang ang utak. Ganun kasi mga DDList Malamang DDList ito. Na ang ginawa mga kababayan ay binash itong si Manny Pacquiao imbis na suportahan kasi Pilipino mga kababayan No, kasi tayo sport loving people tayo mga Pilipino. Gaya nga ng sinabi ko, idol ko yan si Manny Pacquiao pagdating sa boxing. So, marami po halos lahat naman tayo mga Pilipino idol natin si Pacquiao sa boxing. Wag na kayong magkunwari. Talagang idol natin yan. Tignan nyo nga yung mga kalsada. Walang traffic. Walang sasakyan. Bakit? Nanonood kay Manny Pacquiao. So, ito po yung nangyari. Ang ginawa na itong basher na to, malamang didilis nga. Kung ano-ano sinasabi. At nabasa yun ni Buboy Fernandez. Yung comment ng isang basher. Kaya galit na galit din Sasampalin daw ni Buboy Fernandez yung basher na didilis Pakinggan natin. Etong sinabi ni Buboy Fernandez. Mata ng marami, siguro 80. I know. Pero dapat sa mata ng marami, siguro 80-90% si Boss Manny ang panalo. Anong comment mo, Coach Buboy? Sa akin talaga, panalo. Opo. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Yun talaga ako. Naiyak ako. Panalo talaga tayo. Alam ko panalo. Minsan nakakasakit. Grabe yung grabe yung emotion ni Buboy Fernandez. Alam nyo, bata pa lang si Manny, magkaibigan na kasi ito Kaya masakit para sa kanya yung tayo ay manakawan ng panalo kasi narab nga daw po si Manny Pacquiao, dapat si Manny Pacquiao ang panalo. So ang sama-sama ng loob niya. Tapos nadagdagan pa. Ito, panoorin natin. Ito lang, di ba? Panalo tayo. Ngayon, doon sa isang commentator o vlogger Opo. na nag-comment, nakita ko yung comment mo. Opo. Di ba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa 5 round o pataas, di ba? Dinilat niya ang dila niya. O ngayon,
Pinatunayan niya ang laban. 12 rounds. Oo. Siya pa yung nag-dominate. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Yun oh. Grabe yung banat ni Buboy Fernandez. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Ay, yung mga basher, yung mga didilis. Yung mga didilis dyan. Alam mo, didilis itong sinasabihan ni Buboy Fernandez eh. Nagbabayad ba kayo ng tax? Ibig sabihin, meron ba kayong ambag sa Pilipinas? Kung makapag-bash kayo sa mga taong ang laki ng ambag sa Pilipinas, na laki na itutulong dahil nga po sa tax pa lang eh. Pag tayo taxpayer, malakas ang loob natin na mamuna sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ha? Kasi taxpayer tayo. Meron tayong ambag. Kaya sabi ni Buboy Fernandez, meron ka ba ambag? Kung makapag-bash ka, meron kang ambag? Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Ulitin natin konting sinabi ni Buboy Fernandez. Oh. Siya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Ah. Para mag-comment ka ng ganyan? Hindi ho madali ang lumaban sa ibabaw ng baksin. Dapat kapwa mo Pilipino sinusuportahan mo. Yon. Palakpakan natin. Grabe. Nakakilabot naman yung sinabi ni Buboy Fernandez. Dapat kapwa Pilipino sinusuportahan mo. Ito yung mga tao, mga tinatawag nating mga merong crab mentality, mga utak talangka. Anong ginagawa? Imbis na iangat ang mga Pilipino, hinihila pa niya pababa. Ako, marami kong kilala niyan. Magnanakaw na, meron pang ang utak talangka. Na ang ginagawa, itong ating gobyerno ay nagtatrabaho ng maayos. Pero mo, nasa ng presidente ngayon, nagtatrabaho. Nasaan yung mga utak talangka? Ando, nag-rally. Nilalangaw naman ng mga rally nila. So, ganun ang sabi ni Buboy Fernandez. Kung makapambash kayo, kala ninyo meron kayong ambag. Tapos kung makapagsalita kayo, parang ang galing-galing ninyo. Ayun, yung mga kilala ko, mga didilis yun. Hindi, yung kapwa mo Pilipino, dinidiin mo. So bagay, kapwa Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayuhan eh. Pero ikaw, vlogger ka? Meron. Para may pinapatamaan si Buboy Fernandez Sa bagay, mga Pilipino din naman ang nagbenta sa atin sa ibang bansa eh. O sino kaya yung pinapatamaan na ito ni Buboy Fernandez? Kayo na mga kababayan, alam niyo yan kung sino yan. Maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita. Grabe. O ang kilala ni ni Buboy Fernandez yung vlogger. Ngayon, hindi naman nabanggit, hindi rin natin napanood yung sinabi o yung comment ng vlogger. Sabi ni Buboy Fernandez, pag nakita niya itong vlogger na to, ay sasampalin niya. Pag nasampal ka ni Buboy Fernandez, talsi ka. Bakit? Si Manny Pacquiao, sinasalag niya nga yung suntok ni Manny Pacquiao pag nagtawag dito, nagpa-practice, nagti-training. Galit na galit si Buboy Fernandez. So ayan mga kababayan yung talagang itong mga basher, yung mga utak dilis, wala po talaga na itutulong sa ating bansa. Sa tingin ko, didilis ito. Kasi sila yung grupo na paangat ang gobyerno, hinihila pababa. Paangat ang tao, hinihila pababa. Ganun po yung mga utak talangka na imbis na suportahan ang Pilipino, kapwa Pilipino, imbis na suportahan ang gobyerno, ang ginagawa nila, pinapabagsak nila. Para sa sarili nilang interes. Ayan po ang mga didilis. Pati po sa larangan ng boxing, pinapakita rin yung mga ugali nyo, mga didilis kayo. So ayan mga kababayan, yung ating update. Congratulations muli kay legendary Manny Pacquiao. Ayan. Kahit talo siya sa desisyon, alam naman natin mga Pilipino na siya po ang nanalo sa laban na yan. At dami na naman pera niya. Ang dami na naman pera. At nabawi ni Manny Pacquiao yung mga nagastos niya. Grabe, nakakabilib. 46 years old pero nakipagbakbakan doon sa 30 years old. 16 years na older. Grabe naman yan. So, yan lamang po ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.